banana, I love you. Ma! Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! Yes! Really? Yes! Ana banana, baby. I love you a lot. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ako po si Konsehala Marisol Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maghihigit kalas ng silanganan, alat ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hirang tuyang ka ng magiging sa manlulong.
lubid sa pakikinig sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng bughaw. Naibilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng malhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo. Okay, isang magandang gabi po at magandang araw sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa episode sa Serbisyo Balita Live Online sa episode nito ng Lagot Ka, Isumbong Kayadan. Patuloy na sumiserbisyo sa bayan tuwing araw ng Sabado simula alas 5 alas 6 ng hapon. Okay, ang aking pong kapartner si Dryan Zamora. Yes, ito po si Dryan Zamora. Magandang gabi po sa lahat ng manonood ng Serbisyo Balita Live Online, kung saan po napapanood po tayo ngayon sa buong mundo at sa buong bansa. And sa lahat po ng mga, to all the viewers in Spain, buenas noches. Okay, yan po ang aming pagbati sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online, kung saan ay ating pong itatapik dito mga mahal naming taga-subaybay ang tungkol sa one time big time ng PNP Cavite, kung saan ay magkakasabay na nahuli ang mga top most wanted person na matagal nang pinaghahanap ng ating mga alagad ng batas. Alam mo, kasamang Dryan, itong kamakailan lamang, ito lamang nakaraang ilang araw, kung saan yung 25 drug peddlers at saka nahulihan pa ng mga kung ano-anong kalibre ng baril ang nasakotin ng mga pulis para sa kanilang operasyon Lambat Sibat, na kung saan tinawag itong one time big time ng PNP. Ito nga na ating napansin dito, tungkol dito sa mga pinagsanib na pwersa ng PNP, ang mga suspect na identified tungkol sa illegal drugs ayon sa report na pinalabas ng Public Information Office sa pamamahala ni Police Superintendent Patam ng PIO ng Campantalyon Garcia. Base dito ay may mga nakumpiska sa mga suspect na malalakas na kalibre ng baril kasamang Dryan. Yes, Kuya Adan. 6 na rifle, may isang automatic carbine, isang granada, mga bala ng baril, at nakumpiska ang mga gamit ng kasuotan ng isang pulis. Bukod dito, maraming nasamsam na paraphernalia, plastic sachet na ginagamit sa pagsasyabu. Yes, Kuya Adan. At nakuha din ng 15 grams ng suspected shabu. Oo. Isang granada. Kaya nga kasamang Dryan, kabilang sa 25 nahuli sa one time big time ng PNP Cavite, kung saan ay ating nakita nga at pinuntahan natin si PIO, kung saan ay may mga nahuli. Ito nga ang mga nahuli ay nandito, no? So titingnan natin dito sa ating mga na-text sa atin ang grupo ng mga PNP sa one time big time
kung saan medyo ito hinahanap ko lang kasama ang Ryan, ano? Ito yung mga pangalan ng mga suspect natin, no? Sina Larry Ponsaran Manalaysay, Yes, oo. tsaka si Randy Sapida, at si Cesar Balever Gonzales, Ramon Oo. Diomampo, Brian Magdilira. Tsaka ito yung mga most wanted, no? Isa sa Cavite listed, number 1, top drug personalities, si Edsel Moreto, number 1 siya sa most wanted, no, kuya? Oo. Kasama dito si Gilbert Semilia, na number 9 din sa most wanted din. Tsaka si Genesis Lacaba, number 3 sa top 10 drug personalities. Kasama, na-aresto din si Ezar Rowi. Yan. May Oo. mga warrant of arrest din yan. Kaya nga, kung saan yung 4 na bala, ang tinan mo na, ito naman, ang kasama nga Ryan, kung saan, ito nga sa, nagsanib ang puwersa ng PDEA, PRO4A, PIB, at saka PAGE SOTG, Mobile Patrol Unit, SWAT, at saka PPSC, Police Provincial Service Command, upang implement ang pinalabas na search warrant tungkol sa mga kasong ito ng suspect na patuloy na nakakalaya. Kaugnay nito sa patuloy na paglaganap ng droga sa nasasakop ng Cavite, kamakailan lamang kasamang Ryan, isang user ang pinagbabaril ng isang kilalang drug dealer sa may barangay Nyug, Bacoor City, Cavite, kung saan ay 4 na balang tinamo ng biktima na tumago sa katawan nito, at mabuti na lang ay hindi sinamampara ng biktima, ito ay nakaligtas sa kamatayan. Ang biktima ay nabatid bago tumakas. Ang suspect ay nag-iwan pa ito ng mensahe sa biktima na umano'y tapos na ang problema nito sa biktima. Matapos na tangang patayin itong biktima ng nasabing drug dealer ng droga dyan sa may Bacoor, Nyug, Cavite. Sana paigtingin pa ng mga elemento ng kapulisan kasamang dahil ang kanilang ginagawang operasyon lambat-sibat upang masawata ang paglaganap ng illegal drugs sa nasasakop ng Cavite. Sa magkakasabay na pagkakahulis na 25 peddlers na ito at mga nakumpiska baril, mukhang ito yata kasama ang Ryan ang ginagamit ng mga illegal activities nito na siyang pagtutulak ng mga ipinagbabawal na droga. Kung kaya marami sa ating mga kababayan ang nabibiktima. Last November, araw ng Miyerkules, bandang hapon ang mapag-alaman ang magkakasabay na pagkakahuli sa mga top most wanted kasamang Ryan sa lugar ng Cavite. Kinausap pa natin itong si Police Superintendent Patang upang kapanayamin ito tungkol sa one-time big time ng PNP Cavite. Subalit, hindi tayo pinagbigyan. Binigyan pansin itong si Police Superintendent Patang at makikiraan lamang po tayo sa tatamaang walang paniniwala sa social media. Talaga? Basta ang mahalaga po sa aming mamamahayag ay patuloy po namin ipinapaabot sa mga kababayan natin ang mga nangyayaring kaganapan tungkol sa samot-saring mga balita, pangunahin ng epektado ng droga sa mga gumagamit ito ay nakakasira sa matinong kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya isipin mo kasamang Ryan, yung isang user ng droga, kung saan binagamit ito ang kanyang asawa ng droga, at ito mukha yatang nasiraan ng isip kung saan napariwara itong asawa ng user ng droga dyan sa may Cavite. Buti na lamang at ito ay nakaligtas sa kamatayan nang ito ay tamaan ng 4 na bala ng drug dealer na kilala dyan sa may barangay Nyug, Cavite. Kaya maraming epektado, ang tindi ng epekto ngayon ng drogang ito, kung saan dapat ipahigtingin naman ang ating mga kapulisan ang patuloy na tinatawag nila ito na one-time big time upang napagpatuloy ang operation ng Batsibat upang mapigilan ang masasamang elemento ng mga nagtutulak ng droga dyan sa nasasakop ng lalawigan ng Cavite. Aba, napakatindi. Isipin mo yung asawa nasiraan ng bahay at ito ay napariwala kung saan napariwala ito sa asawa at ngayon ay mukha yatang missing itong asawa ng drug user. Mahirap isipin kung bakit ang mga kababayan natin ay masyadong nagpapa-epekto rito sa droga. Dapat sa kasabay nito, kasamang Ryan, dapat matuldukan itong kahirapan dahil sa drogang ito. Ito nga pala, no?
Siguro ito na ang panahon para tuloy ng tuldukan ang kahirapan sa ating bansa, kasamang Drayen. Palitan na ang mga opisyal ng mga walang sibi at mga inutil. Di ba? Opisyal ng gobyerno, katulad ng mga senador, congressman. Aba, bakit naghahanap ng droga? Bakit patuloy ang kahirapan? Bakit patindi ang traffic? Wala namang ginagawang aksyon at wala namang ginagawang batas para mapigilan ang mga pangyayaring ito. Paano matutuldukan ang kahirapan kung ang mga senador na ito ay paulit-ulit na lamang na bumabalik sa kanilang posisyon nang wala namang ginagawang panukala upang bigyan ng proteksyon, lalong-lalo na sa mga pangyayari ngayon tungkol sa mga pagbaba ng mga judiciary natin, tungkol sa mga biktima ng mga karahasan kung saan ay hindi nabibigyan ito ng katarungan. Hindi ba? Kamakailan lamang, marami tayong napapagalaman na kung saan pinagre-reklamo na rin inireklamo na rin ang judiciary natin. Ito nga, nasagasaan ang grupo ng Iglesia ni Cristo, kung saan talagang pinatamangan itong mga taga-judiciary na mukha yatang walang ginagawa sa kanilang tungkulin, kundi magpalaki lang ng yabos at magpalaki ng kanilang mga mali. Ano ba yan? Mga mukha yatang walang mga binasbat, kasamang Drayen. Ano ba sabi mo? Alam mo, yung mga ginagawa na yan, katulad yan, yung ating Spratly, di ba? Diyan sa may, yung ating dagat dyan, kung saan yung Spratly Island, naglagay ng tag na dash line, 9 dash line, ang mga taga-Chinese, ang mga grupo ng China, kung saan, sabi ng UNCLOS, ay gaano kadelikado ang kalagayan ng mga isda natin sa lugar ng Spratly, kung saan itataboy ka ng mga Chinese kapag nangisda ka sa nasasakop ng 9 dash line na sinasabi ng China ay teritoryo nila. Aba, napakahirap. Di ba? Kasamang Drayen. Aba, isipin mo, ang Spratly ay para sa taong bayan yan, sa mga mangingisda. Subalit anong ginagawa ngayon? Anong ginagawa ng ating mga senador? Anong ginagawa ng ating mga kongreso? Mga kongresman natin, lalong-lalo na ang tuwid na daan. Paano mo masasabi ang tuwid na daan kung ang mga mangingisda natin ay mukhang nawawala ng karapatang mangisda sa lugar ng Spratly na nasasako sa West Manila, South Manila Sea, di ba? Yan ay nasasakop ng dagat ng ating Pilipinas. Pero ang sinasabi ng mga taga-China ay teritoryo raw nila itong Spratly. Mukha yatang mali yata ang pangyayari. Ang alam ko, kasamang Drayen, nung panahon nila Lapu-Lapu, nung panahon pa nila Lapu-Lapu, bago dumating ito si Magellan, unang-unang sumakop sa atin ang China. Ang China, ang unang sumakop sa atin. Di ba? Ngayon, alam mo naman, kasamang Drayen, ngayon, itong Spratly na tinatawag, binabantayan ng mga Coast Guard ng China government. Kung saan ay hindi na ito makakapunta ang ating mga kababayang mangingisda sa lugar na ito ng sinasabing 9 dash line na nilagyan na ng linya o tinawag na kinurdunan na ng mga China government itong 9 dash line na Spratly na pag-aari din ng ating karagatan. Alam mo naman ang karagatan, kalikasan. Hindi ba sinabi pa nga sa atin ng dakilang lumikha na walang sino man na nagmamayari ng karagatan kung hindi ang mga tao na kanyang nilalang. Subalit at dumating kasamang Drayen, sa panahon na ito mukhang kinakanya-kanya na, subalit dahil nakita nila na malaki ang magiging kapakinabangan dyan sa karagatan kung saan ay isa yan sa mga likas na yaman ng ating bansa. Na kung saan ngayon gustong sakupin ng ganun na lamang ng mga i-check. Papayag ka ba dyan? Sa palagay mo? Ang kasamang Drayen ko, ano bang pwede pa natin sabihin dyan? At dagdag pa natin yung nangyari dyan sa one-time big time kanina dahil punta ako sa Spratly. Sige, kasamang Drayen. Ano ba ang nakikita mo dyan sa mga, yan ba mga suspect nakakulong na? Siyempre nakakulong na yan, na-aresto na ko yan. Na-aresto na, Ito nga, yun nga ang kasamang Drayen. Itong tinatawag na etong nasasakop ng 9 dash line ng China ay yung dahil sa sinasakop itong West Philippine Sea ng Chinese government ay malaking kawalan sa yaman ng ating bansa. Di ba? Ito,
ating ipinapanawagan sa mga senador na mukha yatang tatakbong muli at mga congressman. Ano ba ang ginagawa niyo dyan sa Kongreso? Anong ginagawa niyo sa mataas na kapulungan ng Senado? Kung mga inutil lang naman ng upo at wala namang ginagawang proteksyon para bigyan ng magandang kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino, ay mas mabuti pang magsilayas na lang sila dyan kung wala rin lang naman sila silbi at sila, mga inutil naman sila dyan. Paano yun, Kuya Adan? Di ba balita natin kasama ang Chinese president? Yes, sa APEC, yes, oo. Napakalaki ng gastos natin yan. 10 billion ang ginastos ng ating gobyerno para lamang sa APEC sa atin ito. Alam mo namang naghihirap na mga kapapwa natin Pilipino. 10 billion sa mga bisita lang natin. Anong klaseng sistema ang takbo ng ating bansa kung ang mga bisita ay pinupusog, ang mga mahihirap na mga Pilipino ay gutom? Sa katotohanan, napakahirap isipin, napakahirap tanggapin sa ating kalooban na ang ating mga kababayan ay nagkalat sa kalye, nangihingi ng limos. Nandyan yung mga lalaki na hindi na nagkakatrabaho, dinadahilan at dali ng kanilang mga sanggol upang manghingi ng ipamamatid, pag-uwaw, gutom sa kanilang mga tiyan. Yun nga, Kuya Dan, isa pang bagay, no? Nilinis nila yung kalsada, itinago yung mga... Yes, oo. Sa kalsada, yung mga, yung mga nagkalat na mga tinatawag na, katulad ng mga, yung mga walang bahay nating kababayan, na kung saan ang hanap buhay dyan sa Ross Boulevard ay yung pagtitinda lamang ng mga konti-konting paninda, sigarilyo, merienda. Subalit, pagdating ng EPIC sabi na ginastos ng 10 billion, tsugi ang ating mga kababayan. Anong klaseng mga nanunungkulan sa Senado at Kongreso kung wala namang mga silbi sa ating mga kababayan? Di ba? Ano sa palagay mo? Kasamang Dre, mukha yata ang ganda ngayon na ang ganda ngayon na aura mo. Talagang may dating ito ngayon. Masamantala mga suki at patuloy na sumusubaybay, kami po ay magkukomersya lang at mamaya lalong paiinitin ang mga isu ito na tatalakay sa episode ito ng Lagot Ka, Isumbong Kayasan. Babalik po ngayon! Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost... Po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita, live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po, si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita, live online.
Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po si Kaplino Karamay. Kaya nga mga minamahal namin taga-subaybay, ay huwag na po tayong magpapadala sa pambobola ng mga politiko na matagal nang nakapwesto sa Senado at Kongreso kung sa loob ng maraming beses na panahon sila ay nanalo sa eleksyon. Kung maaari lamang po ay huwag na po natin silang ilalagay pang muli at ibabalik sa kanilang posisyon o pwesto dyan sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Di ba kasamang Ryan? Ano ba tingin mo sa mga senador at mga congressman? Ito ba naipanukala ba nito kung paano bibigyan ng sapat na pagkain ang ating mga kababayang mga mahihirap na Pilipino? Di ba wala naman tayong nakikita. Di ba kasama tayo? Sa tingin mo, ikaw, sa mga nakikita mo sa ating paligid? Kasi kung hindi naman magaling yung nasa executive, yung ating presidente, syempre hindi rin mapapatupad yung kanilang mga panukalang batas. Oo. Diba? Sige, tuloy mo. Aba, akala mo ba, kasama ang Ryan, ang mga mambabatas ay magagalingan? Bakit ang ating hudikatura? Mukha yatang mababa ang paantas ng pagtingin ng ating mga kababayan dahil sa kawalan hustisya sa mga nagiging biktima ng mga nakakaranas ng karahasan sa mga kamay ng malulupit, ng mga turobo, ng mga walang niyang tao, ng mga mamatay tao, di ba? Totoo. Di ba napakahirap? Kawawa ang ating mga kababayan. Tingnan mo naman to. Isang text message kasamang Ryan ang ipinarating sa ating tungkol sa paggamit ng ilang local newspaper sa Calabarzon kung saan ay manggagamit daw ang ilang ACDC publisher ng dyaryo ang siyang reklamo ng ilang mga naging reporter ng mga batikang manggugulat na may sirkulasyon ng kanilang publication sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Aba, hindi na natin pwedeng banggitin kasamang Ryan kung anumang publication. Ang nakakaalam nito ay yung mga reporter na nanggaling sa mga publisher na to na kung saan ang estilo kasamang Ryan ay ACDC. Atakin kulit, depensen kulit. Aba, isipin mo, pupunta yan doon sa kanilang mga kampanyero at sasabihin marami silang reporter. Kung saan pati yung kasama nilang reporter na walang-wala na, bubukulan pa. Yan ang nangyayari. Yan ang reklamo sa atin. Maraming ganyan. Marami nangyayari yan, baka kasama Ryan. Kaya, kailangan maging alerto tayo dyan sa mga pangyayaring dyan. Ito ay reklamo lamang sa amin, Mahal naming mga taga-subaybay. Ito po ay reklamo sa amin ng mga ilang reporter ng mga batikang, mga matitigas na publisher. Yan nalalaman din natin yan. Okay, kasamang Ryan, mananawagan tayo dito kay Saint Trinidad ng Saint Trinidad. Filipino Agency. Kung saan ating binabati ito sa kanyang pagbibigay ng Media Award sa lugar na sa isang sa Tribune Post bilang nagbigay dito ng kasamang Ryan ng award bilang social media na kinikilala itong Tribune Post. Ang problema nito, kaibigan namin Saint Trinidad. Itong aming programa, matagal naman nang kami nagpapaabot ng mga balita dito sa social media. Kung dangan nga lamang, mukha yatang hindi mo kami napapansin, okay lang naman, kahit hindi mo kami mapansin. Subalit, sana naman po maging parehas kayo kung talagang social media ang binigyan nyo ng award. Di ba? Mukha yatang binigyan ng award, Facebook lamang to. Diba? Hindi naman po ako nagsasabi na kayo nagkakamali. Baka naman po ang pahiwatig ng isang social media award, yung mga nagbabatuloy po ng mga balita at samot-saring mga kaganapan sa apat na sulok ng ating bansa. Kaibigan din naman natin yung nasa Tribune. Kaibigan din naman natin yun. Kaibigan ko rin. Sige, batiin mo. Si Kuya Nani Cortez, yung publisher ng Tribune Post. Kaibigan natin pala yan. Congratulations sa iyo, Nani Cortez. Bilang ikaw ang tumanggap ng award dito sa kay Saint Trinidad dyan sa DOST, no? DOST. Yes, At bukod doon, Kailan yan? dito lang mga nakaraan lang, ilang araw lang, nakalipas. Excuse me. Bukod doon, kasamang Saint Trinidad, kung hindi mo man lang kami nabibigyan ng pansin dito sa social media, ito po ipinahabot ko lang sa iyo
Ang nagsasalita pong ito ay sa episode ng Lagot Ka, Isubong Mo Kaya Dan, dito sa Serbisyo Balita, na patuloy na sumiserbisyo tuwing araw ng Sabado at buong Lunes hanggang Biyernes. Nagseserbisyo tayo bilang nasa social media kasamang Ryan. Subalit, mukha yatang hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon upang makatanggap na ba ng papuri sa ating mga ginagawang ito na walang nakakapansin sa ating mga pagmamalasakit. Aba, okay lang. Sa susunod, baka sakaling palari naman tayo. Magkakaroon din tayo. At magkaroon din naman tayo, okay. Pinocongrats namin si Mr. Sir Trinidad sa kanyang patawag tungkol sa pagbibigay ng Media Award. Sino ang pinarangalan? Ang Si Triple Post? si Kuya Nani Cortez. Nani Cortez, aming pinocongrats din si Nani Cortez at sa mga iba pang mga nakatanggap ng award nung ganapin po ang pamimigay ng award sa lugar ng DOST, no? Maraming salamat sa inyong pag-alala kahit kami pong mga taga-social media dito sa Serbisyo Balita ay inyo pong nakaligtaan. Mabuhay po kayo at magandang gabi ang pagbati po namin sa inyo. O, di ba, kasama dahil okay naman ang bati natin sa kanila. Alam nyo ba ninyo mga masugid naming taga-subaybay? Sa lugar ng SM Bacoor City kung saan ay inirereklamo ng mga mamimili ng Alphamart itong mga minibus kasamang Ryan na pumaparada at ginagawang terminal ang harap ng Alphamart dyan sa tapat ng SM City, Bacoor. Ang bagong upo ngayon ng happy dyan kasamang Ryan ay ang ating dating Chief of Police ng Binyang na si Police Superintendent Noel Alino. Talaga? Yan, kaya ating ipapanawagan kay Police Superintendent Noel Alino na, Sir, bigyan niyo po ng pasin at aksyon itong mga pangyayari ito na reklamo ng mga taga-Alphamart na yung pong kanilang harapan ay instead na dapat na maparadahan ng mga kanilang customer, ng sasakyan ng kanilang customer, subalit ginagawa raw po itong terminal ng mga minibus. Minibus? Yes. Ay hindi malaman kung yung mga minibus na yan ay mga legal ba o may mga prangkisa. At kung minsan ang ginagamit pa nga, Hindi ba yung kolorong, kuya? mukhang kolorong dahil hindi gumagamit ng ticket. Hindi ko katulad ng mga bagong labas-labas natin ng mga driver-conductor, meron tinatawag na talagang machine na yung kanilang pag-ano ng ticket. So, nagpaparada sila sa harap ng Alphamart? Yes, yan sa may SM City Bacoor. May paalam ba sila sa Alphamart? Ay, mukha yatang ginagawa ng terminal, kaya ipinapanawagan natin to sa mga taga-TMO dyan, sa Bacoor Traffic Management Office, dyan sa Cavite, Bacoor, na kung saan baka po pwede attorney sa namamahala dyan sa TMO, ay bigyan nyo po ng pasilitong reklamo ng Alphamart kung saan ay pinagawa pong terminal ang harapan ng kanilang business establishment. Okay, kasama ang Ryan. Ay, Kuya Adan. Oo. Speaking of terminal, no? Yung mga terminal dyan sa SM City Calamba naman. Yes, oo. Aba, yan. Ang Sa dami kamaya. showroom dyan. Oo. Pinapayagan ng SM. Anong ginagawa ni Chief of Police Fernando Ortega? Siya ang Chief of Police niya. Oo nga. Bakit sila... Chief of Police, Sir. Police Senior Superintendent Fernando Ortega, Sir. Kung medyo raw po kayo ay medyo nakakalimot na at medyo may amnesia na po, bulabugin daw po ninyo ang lugar ng Calamba Crossing kung saan ay marami raw po ang nagkalat at naglipa ng kolorong na nagbibiyahe dyan patungo ng Turbina at patungo ng Tanawa. Okay, magkukomersyal po ulit tayo at babalik din po ang inyong lingkod sa episode na ito ng Lagot Ka, Isumbong Mo kay Ryan. Diba? Kay Ryan na.
manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive?
An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of... Okay, muli na tayo nagbabalik mga mahal namin taga-subaybay dito sa episode ng Lagot Kay Sumbongayatan at ang aking kapartner na si Ryan. Ito, kapartner ito makailang ulit na binanggit ni Cavite Commission on Election COMELEC Chief Attorney Juanito Rabanzo Jr. Sa PNP nasimula ng paglansag sa mga partisan armed group sa lalawigan ng Cavite at disarmahan ng mga civil security group ng mga politiko bago ang simula ng kampanyahan para sa May 9, 2016 eleksyon. Tiniyak naman ni Police Superintendent Dominic Bedja kaliwa na hindi nagpapabaya ang PNP sa Cavite na sa paglansag ng mga armadong grupo. Yun ang pinakamatigat na ginanap kanina sa kapihan sa Imos kasamang gaya. Ito nga, ito na sa ating dudugtungan, yung kanina, no? Yung pinaka yan nga si COMELEC. Ito ang hamon kasamang Brian. Ito ang hamon. Sa unang sikat ng Kape Jalyo at baba isang media forum sa Healthy Grounds Kape sa Imus, Cavite, sinabi ni Rabanzo na nangangamba siyang muling magamit ang mga CSU bilang mga PIGs sa mananakot ng mga botante at pag-impluensya sa resulta ng halalan. Kung kaya makailang ulit na ginit nito sa media forum ang kahalagahan ng mabilis na aksyon ng PNP na madisarmahan ang mga army group o mga civil security group ng bawat politiko o bawat mga nakaposisyon sa lokal na pamahalaan ng gobyerno diyan sa nasasakop ng lalawigan ng Cavite. Kaya, pinaalalahanan ni Rabanzo ang lahat na sa pagsapit ng panahon ng kampanya, tanging mga pulis na deputado ng COMELEC at iyong mga special na permiso sa COMELEC lamang ang may pahintulot na magdala ng baril. Dahil may gun ba na, di ba, kasamang client? Idinagdag pa rin ni Atty. Rabanzo na ipinagbabawal ng patakaran ng eleksyon ang pagkakaroon ng mga civilian security details ng mga kandidato maliban doon sa mga pulis na nakatalaga sa kanila. Hindi naman magkatugma ang COMELEC at ang PNP sa usapin ng pagdisarma sa mga CSU at sa pananaw ni Rabanzo ng mga PAGs na armed group na mga politiko ang mga CSU sapagkat ang mga ito ayon sa PNP ay lehitimo mga civilian security forces ng mga elected officials. Ayan ang ating ginawang ng forum dyan ng COMELEC sa pangunguna ni COMELEC Chief Attorney Rabanzo, Juanito Rabanzo. Kilala mo ba yan kasamang Grael? Dati ang chief ng COMELEC dyan sa 13 Martires City sa Cavite. Subalit ngayon ito yata ay COMELEC chief na mula sa national dyan sa main office. Ito nga, nilinaw rin ni Cavite PNP Deputy Provincial Director for Administration Police Superintendent Colonel Bedja na hindi lahat ng CSU ay may tuturing na armed group. Tiniyak ni Bedja sa COMELEC na may mga armadong grupo na tinututukan ng mga intelligence operative ng PNP at hindi magtatagal ay mabubuwag nila ang mga ito bago pa magsimula ang panahon ng kampanyahan. Inilagay pa ni Bedja na siya tumatayong Provincial Director for Administration, Police Superintendent Bedja, na bukod sa mga grupong tinututukan ng mga intelligence operative na PNP,
nagsasagawa na rin ng sariling pag-aaral ng mga pwersa ng pulisya sa bawat bayan sa Cavite para mabatid sa lalong madaling panahon kung alin-alin sa mga bayan at lungsod na ito ang may mainit na gilihan ng mga naglalabang politiko o critical election o tinatawag na hot spot sa darating na eleksyon. Diyan sa Cavite kasamang Brian. Ito nga, alam mo naman, itong si Police Director Eliseo de la Cruz ay may pinaigting naman ang kampanya laban sa mga masasamang elemento katulad nga ng Operation Lambat-Sibat, di ba? At saka katulad ng mga yung magkakasabay nilang nahuli, pati ang mga top 25 most wanted person ay nasa kote nitong mga tauhan ni Police Director Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Yan ang Police Director ngayon kasama Drayen dyan sa probinsya ng Cavite sa Campantalon Garcia. Pero tayo ilalabas natin ang tungkol sa C5 kung saan may nagre-reklamo sa atin ng mga isang ginang upang ito naantala na at hindi na dumarating ang mga jeep biyaheng C5 papuntang tenement kung saan meron namang mga nagtatawag dito o mga samahan at asosasyon ng Drivers Association dyan sa lugar ng harapan ng market. Subalit, hindi yata napapaayos na maayos ang pila ng mga pasahero na papuntang tenement at saka C5. Ayan, pakikita natin sa video kung saan ay ating inaalam kung bakit napakahaba ng pila dyan sa may market Taguig Global City. Diyan, kasamang Ryan, nakapunta ka na ba sa Taguig Global City? Sa may market? Oo naman. Ayun, napakaganda yan, di ba? Diyan marami tayong mga kababayan ang namamasyal dyan. Subalit, pagdating ng hapon, mahaba ng pila ng mga pasahero na naghihintay ng sasakyan biyaheng C5 patungong tenement Taguig City. Kaya, nakita naman natin. O meron ka bang idadagdag kasamang Ryan kung sa ating mga tinatalakay na issue? Kuya, mamaya after mga 10 minutes siguro, no, mailalive my phone patch natin to si tatakbong konsehal ng Giginto, Bulacan, si Konsehal Joe Balbino. Oo. Tatakbo siya kung siya, ano yan, incumbent pa o ilang term na yan? O bago pa lang? Tatakbo pala, tatakbo. Dati siya sa... Kasamahan natin sa media ito. Sino yan? Si Joe Balbino sa Bulacan. Oo! Si Joe Balbino. Aba, mukha yata nga maganda ang magiging posisyon nito kapag ito naging konsyal dyan sa lugar ng yan. Giginto, Bulacan ay mukhang mapapaganda ang takbo ng bayan ng Giginto, Bulacan. Siyempre, yes, dahil kasamahan din natin sa media. Yes, alam naman natin ang media, malawak sa mga idea at saka sa mga plataforma at gobyerno na makakabuti para sa ating mga kababayan. Yan ang number 1 na motto ng ating mga kasamahan sa media. Yan ang trabaho ng media, ang maging mabuti ang takbo ng kanyang pinamamahalang bayan. Ikaw ba kasamang Ryan? Wala ka bang balak na ikaw man lang ay tumakbo miski barangay chairwoman sa inyong nasasakupan barangay? Hindi pwede, Kuya Adan. Bawal nga pala. Siya nga pala, pero ang gawin mo na lamang pwede ka sa lugar nyo. Sorry. Kilalang kilala ka na. Ako naman kasamang Ryan. Pag ako tumakbo sa lugar namin, mukha yata maraming may magagalit at may matutuwa. Dahil alam mo naman tayo, marami tayong tinutulungan ng mga napapahamak dyan o inaagapyado dyan sa lugar namin at saka meron naman tayong pinakikisama mga politiko ng mga barangay opisyal. Pero ang ayaw ko lamang kasama Ryan, baka mamaya kung ako maging isang barangay chairman dyan, ay hindi po pwede sa akin ang paloko-loko. Talagang strict ko ang gagawin ko dyan. Bawal, unang-una, ang mga pasaway dyan sa mga kalye. Hindi po pwede ang uminom na sa kalye pag ako ang magiging isang chairman. Hindi po pwede ang mga pasaway sa kalye, mga drinker. Bawal yan. Ano yung mga peryahan? Yung mga peryahan, karapatan lang ng mga mama kasama nating mga naghahanap buhayan. Katulad ng mga tao dyan na nagpapatakbo ng peryahan, mga naghahanap buhayan. So yan yung binibigyan ng pagkakataon upang magpatuloy sa kanilang pamumuhay. Di ba? Kasama Ryan, alam mo, dyan sa party ng mga nagpeperya, nung araw kasamang Ryan, isa ako dyan sa tinatawag na pole. Yung pole, ibig sabihin ng pole, tagataya ako tagataya. Para meron akong makasabay na tatayarin upang sa ganun, sa loob ng magdamag, ay kahit paano kumita naman yung aming tinatawag na ruleta ng
kayamanan. Yung tinatawag na pag tumama ka, tatama ka ng magandang laruan. Tatama ka ng mga apple, tatama ka ng mga tinatawag na magagandang laruan, gamit. Yan yung mga tinatama. Kaya lang, tinataya rin nila talaga pera. Pero dapat lang, huwag naman na salantayin niya. Yan yung pagpatuloy na makapaghanap buhay. Kasi may mga pamilya rin niya na pinakakain, meron din niya mga anak na pinag-aaral, at may mga magulang din niya na dapat suportahan. Kaya, okay lang yun. Kung ako magiging chairman, magagandahin ko pa ang takbo. Kaya lang, mukha yata malago, kasama Drayen, na ako ay maging barangay chairman. Sa punto pa lang ng mukha, at ng bias ng mukha ko, mukhang may tipong suplado dating. Parang yun ang nakikita ko sa mga nakakakita sa akin ng harapan. Sa personal na pagkatao ko. Pagkita nila sa'yo, sasabihin, ikaw ay isang batikan na. Batikang ano? Batikan. Mananandata o batikang mamba-broadcast? Batikang broadcaster, pwede. Darating tayo dyan, kasama tayo. Ikaw, bali ang aking kapartner dito, sa lagot kayo sumumukayadan, ay tingin natin ang ating pagpapatuloy ng balita sa ating mga kababayan dito sa social media upang walang makalusot sa mga anumang kaganapan sa loob at labas ng ating himpilan. Di ba? Maging sa loob ng himpilan, bawal dito ang magkasakit. Bawal magkasakit. Di ba? Bawal magkasakit sa media. Ang trabaho natin, 24 magmahal. 24 oras ay nasa trabaho. Pagdating sa bahay, ayun, lockout na. Tulog. Wala nang magawa eh. Kasama Drayen, di ba? Parang Mercury. Magpapa-commercial po muna tayo. Maya-maya lang ay meron pong ipoponbas ang ating kasamang si Drayen sa isang tatakbo ng kusyal sa Giginto. Giginto, Bulacan, Yes, Giginto. Na ating kasamaang media. Babalik po kayo. Huwag po kayong kukurap. Mga mahal naming taga-subaybay.
Okay, muli po, nagbabalik itong episode ng Lagot Ka, Sumukyandan, kung saan mga mahal namin taga-subaybay ay ating pong makakapanayan ngayon ang ating kasamang media, isa sa mga nakinikilalang punsoy na si Arman Cuban. Magandang, ano ba, gabi na ba? Tanghali na ba ngayon na This nandito time ako is today, tonight is tonight. Ay, tonight. Yes, gabi. Okay, si kasamang Ryan, kilala mo naman, kasama Arman. Tatungkol dito sa kasamang Ryan, tungkol sa mga pungsoy magaling si kasama Arman. si Yes. Kuya. Kaya nga kasamang Arman, sa palagay mo ba itong kapartner ko at kami bilang magkapartner nito si Ryan, ay sa palagay mo ba ay mukhang may magandang pupuntahan at patutungan? Alam mo, nakikita ko, okay naman itong programa nyo. Tandem kayo ngayon, nakikita ko. Pero talagang medyo lalakasan muna ang boses mo. Ayan. Dahil medyo, ang tao, gustong-gusto nila yung parang hindi patay ang boses. Yung buhay na buhay. Buhay na buhay. Kaya yan ang tinatawag na panggulat ni Adan Gabato. Yung mabuhay ang programa. Kaya kasamang Ryan, lalakasan mo ang iyong boses sapagkat pag hindi mo nilakasan ang iyong boses, magsisilbi tayong ipis sa social media. Joke lang. Kasama ka naman. Itong si Baby Katakis. Mayor Baby Katakis Yeah. ng San Pedro. Ang makakalaban si Kapitan Juninyon and Yeah. Vice Mayor. Alam mo ito si Bibi ng San Pedro ba ito? Yes, oo. May nakikita kong posibleng mananalo pa rin ulit ito sa halalang eleksyon ngayon. 2016. Si Mayor Lourdes Baby Katakis? Opo. Oo. Itong si Kapitan Juninyon, barangay chairman to. May nakita ko, mapera din to eh. Oo. Bakit anong kuha niya sa pera, nakikita ko, parang hindi pa rin tulusot dahil parang marami ding nagagalit sa kanya, mas okay pa rin tong binanggit mo kanina. Si Mayor Lourdes Baby Katakis. Opo. Talagang napakagaling, no? Kasama ang Dryan, di ba? Si si Vice Mayor Rafi Campos, tatakbo yung mayor ito. Oo. Oo. Pero may nakita ko talaga, hindi tulukuhan, parang 50-50 pa rin. Itong Vice Mayor ni... Oo. Itong Vice Mayor ni Baby Katakis. Oo. Na kung saan lalaban ding Mayor. Oo. May Aba. nakikita ko. Sa party naman kaya ng Santa Rosa, itong paglalaban-laban nila Arnel D. C. Gomez, Congressman Dan Fernandez, at itong si Lasaga ba yan? Anis Lasaga. Parang Pamilyar ba sa iya? Masama. parang pangalan yan, hindi ko pa pamilya, pero itong binanggit mong kanina, Si Congressman Dan at saka si incumbent Vice Mayor Arnel D. C. Gomez, natatakbong mayor at makakalaban. parang itong si Arnel. nakikita ko, laban-laban eh. 50-50 talaga eh. Pero may nakikita ko, huwag lang magkagulo. Kasi parang makakakaroon ng kaguluhan. Ganon, dito sa Santa Rosa. Santa Rosa Laguna. Oo. Sa Santa Rosa City. Pero kasama sa aming mga nababalitaan, sigurado na raw si Congressman. Nagtatakbo si Mayor Arlene Arcillas. Sigurado na raw sa Kongreso. Marami nang nagpipiesta o nagsasaya na talagang gustong-gusto nilang maging kongresista. Itong si former mayor, si incumbent Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa. Ikaw may nakakapunta dito. Alam mo, sa totoo lang, bihira talaga ko ng linya dito. Puro ako Cavite. Pwede ako talaga sa Bulacan, Makati. Ito, hindi ko pamilya masyado, pero may nakikita, laban-laban talaga ito. Oo, pero alam mo, kasama nga naman, kumisan, sa pagkakaalam mo itong si congressman na natatakbong congressman na itong si incumbent Mayor Arlene Arcillas, last termer to eh. Oo. Sa tingin mo ba dito talagang winnable talaga, tsaka mukha na itong malakas ang atake yung tinatawag na karisma dito sa taong mga Rosanian, dito sa Santa Rosa. May nakikita to, 100.
walang kalaban! Oo. Manalo walang talaga to. kalaban. Yan ang nakikita Kasama ko. tayo. Wala pala kalaban, kaya panalo na talaga. Binabati po namin si incumbent Mayor last timer, Mayor Garcias, kung saan alam po namin na kayo rin naman ay magiging maganda ang pamamahala sa Kongreso bilang kayo po ang kinatawan ng Santa Rosa City. Oo, dito naman sa 1st District of Laguna, si Bukal Dave Almarines, kumusta naman po ang paglaban niya? Alam mo, nakikita ko lulusot din to, si Bukal. Kasi parang matulungin din to na tao. Parang nakikita ko talagang gusto niya ang kabataan at saka may foundation siyang tutulungan. Talagang magaling si Dave Almarines. Dahil Bukal pa lamang, talagang matulungin na. Talagang yung mga taong yan ang dapat na huwag mawala sa posisyon bilang public service servant ng ating pamahalaan lokal, lalo na sa part ng Laguna, di ba? Kaya nga siya tumakbong magbukal ulit. Kasi gusto niya masilbihan uli yung tatlong lungsod, yung San Pedro, Biñan, and Santa Rosa. Kasi kung magkokongreso siya, hindi niya mapagsisilbihan ang Biñan. Kasi long district ng Biñan. So kung magtatakbo siyang Congress sa Biñan naman, hindi naman niya mapagsisilbihan ng San Pedro and Santa Rosa. Kaya pinili niya na yung board member ulit. Yun nga, maganda. Mukhang mananalo ulit si Dave Almarines bilang bukal. So, ano ngayon ang pinag-aabalan mo kasama Arma? Alam mo, pinag-aabalan natin na tuloy-tuloy pa rin tayo pupunta sa ating quad media sa may Paranaque. Busy tayo. At saka maraming call daming magte-text. Ngayon mag-guest natin nung nakaraan tayo. At daming nagtatanong tungkol sa mga punsoy-punsoy, mga pagkagamot, paghuhula. Nasa kanila na yan sa pagpaniwala. Siya nga pala, kasama naman, kaarawan ngayon, nag-birthday ng ating co-publisher at saka technical director na si RJ Salgado. Ano naman ang masasabi mo sa kaarawan ng birthday nito kung ito ay nasa 34 years old na siya? Alam mo, ito hahaba pang buhay. Marami pa siya matulungan. Kung may plano siyang tatakbo ulit, mananalo ito. Sa sunod, kung hindi tagal niya, pabago-bago. Ito si kasamang RJ, kasama nga magbe-birthday. Birthday niya ngayon. Opo. Batiin mo nga. Alam mo, happy birthday sa lahat ng staff o lahat ditong namahala. Maraming salamat. Happy birthday po. Okay, isang pagbati nga pinaabot ni kasama naman sa kaarawan po ngayon ng ating co-publisher na si RJ Salgado. Ganun din naman at ating babatiin ang ating publisher. Sorry. Na talagang busy-busy na si Lady Miss Laani Baraylo. Di ba? Ang galing Di ba kung bakit natin masasabi magaling? Napakasipag. Di ba? Siya ang nag-aasikaso ng mga anumang mga kaganapan sa okasyon na ito ng kaarawan at birthday ng ating co-publisher na si RJ Salgado. Di ba? Kasamang Drayen, binati mo na ba? Happy birthday. Ayun, happy birthday na po. RJ Salgado. Okay. Happy birthday. Okay, Ayan. Kumusta naman ang pungsoy ng Serbisyo Balita? Alam mo itong Serbisyo Balita, aangat ito, makakaroon tayo ng commercial. Marami pong ito, aangat ito, tataas itong programa ito. Maraming papasok po itong mga media practitioner. Oo. Talaga naman kasama nga, alam mo kung bakit. Sa totoo lang, ako yung nagpapasalamat din. At sa ating mga publisher, sa co-publisher, at technical director na si RJ Salgado, kung saan ay binigyan po ng break ang inyong lingkod dito sa episode ng Lagot Tayo sa Mungkeran, kung saan ay binigyan po tayo ng magandang partner na katulad po ni Ryan Zamora. Kaya po, napakasigla lalo ngayon ng inyong lingkod dahil kasama na natin si Ryan Zamora. Ayan, kitang-kita naman, mukha-mukha pa lang, kalaban na sa mga balita. Gusto naman sa magiging career ko? Ang career mo? Okay naman ito, pero parang hindi pa rin kayo masaya sa love life Parang mayroon talagang parang hindi pa talaga disabled. Kung sa partner naman, masaya na ito. Masaya ito dahil talagang tuloy-tuloy naman itong nakikita kong punsoy. Pero may silang gustong itanong dito sa ating programa. Tawag kayo o magpatingin o magpapunsoy sa 0935-868-9375 either landline 046 ba? 0949-544-46662. Ulitin ko po, kung nais silang gustong itanong ni Brother Arman Cuban,
sa punsoy, expert, o mayroon silang gustong itanong Oh, yeah. tungkol sa mga batubalani o swerte sa mga pag-ibig, tumawag kayo sa 09935-868-9375, either 049-544-4662. Kaya po, tumawag po kayo at Magtanong sila at kayo po sa guhit ng ay kabalaan. sasabihin po sa inyo ni Brother kasama Arman Tuban kung ano po ang inyong hinaharap na magiging swerte o kinabukasan. Ayusin mo, anong hinaharap? Hinaharap na kinabukasan kasama Arman. Alam mo naman, kagaya yan, nakita mo naman kaharap natin si kasama Ryan. Aba, wag naman sasabihin hindi abuti na swerte yung mga ganyan. Swerte, diba? Tingnan mo naman. Forma na, panalo na. Yan si partner. Partner, ikaw, ano masasabi mo sa iyong mga kinabukasan na iniita? Sa sinabi ni kasama nga. Oo, Kuya, ano masasabi mo sa kinabukasan ni Kuya Atan? Aba! Si Adan? Aba, nakakaliwa kita kasama nga naman. Oo. Ay, okay naman siya na nakikita ko maganda naman itong papasok ng 2016, Year of the Monkey. Yung nakikinig po ngayon, Year of the Monkey sa sunod taon. Ayun, no. Ang monkey po, maliwanas. Ang sorting kulay po, mga lucky color, mint, green. At saka, yun ang pinakakulay natin sa taong 2016. Abangan, dahil magpapalit tayo ng taon sa January, mayroon pa, sunod pa ang ating guesting dito sa programang serbisyo. Balita. Ay, maganda, sinabi ko kasama Arman. Subalit, parang hindi yata naging maganda ang ulitin mo. Ano bang swerte ko? Sabi ni kasama Ryan. 2016, ano kaya ang darating? Ang pag-ibig talaga, nasa iyo to. Dahil 50-50 ang parating na mayroong bata, may matanda. Ayun! Sa madaling sabi, kasama ka ba? Makakakuha ba ako ng kasing bata at kasing ganda? Hindi sa mura. Hindi pa talaga soulmate mo. Ayun! Kanya-kanyang soulmate kasi ang tao. Ayun! Talagang dadating yan. Antayin na lang po. Ayan! Hintayin kung talagang ubukol ay bubukol. Opo. Kung talagang naubukol ay bubukol, di ba? Kasama ka ba? Opo. At kung talagang ang para sa iyo ay sa iyo. Oo. Ang para kay Pedro ay kay Pedro. Ganun lang. Sa Ryan. Ano ang yung sa pananaw mo ngayon? Ating partner natin, ano ba talagang 19 ka pinanganak? 82, Year of the Dog. Year of the Dog, no? Ang ugali ng year 1982, tahimik lang, pero nagmamasid. Ayun. Pero, mayroon ka dating unang iniibig, war na kayo, nag-asawa na kasi. Nag-asawa na. Pero abroad, ituloy mo itong tourist mo. Mayroon kang tutulong sa pag-abroad. Ayun, maganda pala naman ang magiging kinabukasan. At sa pagkakaalam ng ating puso'y nakasamang Arman Cuban, na ito pala yung may darating na kinabukasan. Huwag kang makakalimutan. Malaman niyo sa Love Life. Alam mo, may makilala. Alam mo, mamaya off the record po ito dahil ito talagang masiksik itong tingnan natin ang love life natin ating kasama. Si Ryan. Okay, at kami po, ito mga minamahal namin taga-subaybay, kung saan ay naibigay na po ng ating kasama si Arman. Kung ano po ang Year of the Monkey by next year. Kasi Year of the Monkey, tuloy-tuloy po ang ating kahirapan, pero dasal lang kailangan, Diyos pa rin ang nakakaalam. Yes, that's true. Kasi itong hula, ay hula lang po. Hindi po tayo sabihin na Diyos ka o propeta ka. Ito po guideline lang po ito. Nasa paniwala din sa tao. Diyos pa rin ang nakakaalam. At saka dito kasama Arman, sa tingin mo ngayon ng mga naglalaban ngayon, katulad ng mga partidong NUP, ALP, tapos sa NPC, PDP laban, kung sino rito at saka sa una, sino rito sa palagay mo ang makakakuha na mas lamang sa kanila ang mga kasama o kapatido sa darating na election? Ano to? Presidente bang tinatanong mo? From President, mula sa Presidente, kasama Arman, Vice President up to downline Senador, up to Congressman and Mayor. Kasi nakikita ko, lalalaban-laban to si Duterte, ang Crespo. Pag hindi to kasuhan si Crespo, lusot ito. Pero kung kasuhan ito, medyo mahirapan pag upo niya kakasuhan siya. Lulusot, lalaki. Sa Vice naman din nakikita ko, lalaki itong lulusot, pero ito ay Ilocano ito. Ayun, sa Vice President yan. Parang napipintong kilala ko na yan. Mukhang yan yung tinatawag na Apulakay. Opo. Yan yung mukha yatang talagang malakas na pandinig natin. Kumbaga, umuugong ang dating yan. Opo. Miski yung aming mga kaibigan sa part ng ahensya ng mga nasa loob ng gobyerno, kung saan ay napipintong iboto, ay yung sinasabi mo, from North ba yan?
Hindi kasi pwede tayong mangumpanya pa kasi bawal pa po yan, no? Ang atin lang po ay hapyaw-hapyaw lang po. Talagang nasa inyo na yan. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga kababayan, kasama naman, mamili at huwag magpabola sa mga senador na mga datihan na. Wala namang ginagawa kundi magpalaki at magpayaman ng kanilang mga yaman kaban sa kanilang mga pamilya, sa mga kabuhayan. Huwag magpabola sa mga senador at congressman. Okay, commercial lang po muna tayo at kami po ay babalik po muli. Kasama pa rin natin ang ating kasamang si Dryan at si kasamang Arman. Opo. Responsiveness. This high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the Skyactiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new Skyactiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall Skyactiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. Skyactiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the Skyactiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy. Okay, muli po nababalik ang episode ito na Lagot Ka, isumbong edad dito sa Serbisyo Balita Live Online kung saan ay ating pong makakapanayam. Ito pong tatakbo ang konsyal ng Giginto, Bulacan na kasamahan po natin sa media. Ito po, pakinggan natin Si at Consyal Joe Balbino. Kasamang Joe Balbino, kamusta po kayo? Okay naman po. Ang katotohanan po ay nandito po ako ngayon sa isang birthday ng aking kapatid sa Ganyan. At alam po ninyo, mahirap po pala yung sinasabi natin tumatakbo. Oo. Go ahead. Opo, Ang Team GP po, gusto ko lang ipaalam sa ating mga tagapakinig na ang inyong lingkod ay tumatakbo po bilang isang konsyal dito sa Giginto, Bulacan. Ang aking pong pangalan ay Jose Balbino po. Kasama ang Baldino, nandito ang ating kasama si Dryan, ang aking kapartner, at nandito rin ang ating kabisita po namin dito ngayon, ang aming guest na si Arman Cuban, kung saan ay mapapakinggan po ang iyong mga plano upang sa iyong pagtakbo bilang konsyal dyan sa bayan ng Giginto. Konsehal, tanong natin kay Konsehal kung sino muna ang kanyang magiging mayor tsaka mga kasama niya mga konsehal. Ano po, Konsehal? Ang katotohanan po ay dati po kasi nasa ilalim po kami ng sinasabi natin Liberal Party. Ang problema po, alam mo, may mga political maneuvering dito sa area. So hindi po kami nalagay doon at nalagay po kami sa team ni Grace po, dito sa National People's Alliance. So dito sa sinasabi natin team na to, ay ang kasamahan natin sa pangunguna ng ating buting mayor, ito pong si Sagani Pascual. At ang ating vice mayor, itong si Puti Abalya.
Ako po, yung sinasabi natin ay tumatakbo dito bilang konsyal. Ang pangalan natin po ay Joe Balsino. Ako po ay nagtapos ng kurso na engineering. Pagkatapos kumuha po ako ng political science at nung balaon ay kumuha po ako ng abogasya. Director po ako ng isang security agency at managing director po ako ng GSB Consultancy. Sikat din po ako journalist at isa po akong mamamayan dito sa Lalawigan ng Bulacan at ang ating mga napapansin nga kung bakit sumama tayo dito sa Team GP na ito sapagkat napakadami pong dapat baguhin dito sa ating bayan. Konsyal Baldino, ito po si Adan Gabato kung saan may kasama po tayo rito si kasamang Arman kung saan ito po ay isang punsoy expertise. At ito ay malamang na kayo po ay mabigyan ito ng konting kaliwanagan tungkol sa inyong pagtakbo bilang konsyal ng bayan ng Giginto. Meron po kayong katanungan dito kay Arman, andito po siya, isa po ay naghihintay ng inyong katanungan tungkol sa inyong gustong maging kinabukasan o maging maganda ang pagtakbo ninyo bilang konsyal dyan sa bayan ng Giginto. Opo, kasama mga Arman, kasama Green, talagang umahanga ko sa inyo at kahit wala tayong binabayaran din yung programa, ay nabibigyan po ninyo ng pabor, nabibigyan po ninyo kami ng gain upang may isahiri, may isang papawid yung ating mga gustong gabihin dito sa ating bayan ng Giginto. Ano pong plano nyo ngayon sa pagtakbo nyo, sir? Alam po ninyo ang ating bayan, kahit na maobserbahan ninyo bilang isang mga journalist, yung mga mamamahilag, ay ang karaniwan dito ay ang gulong pamamahala. Wala, ang gusto kong gagawin ay magkaroon ng People's Day sa aming bayan. At tanggalin po natin yung diskriminasyon sapagkat ako ay anak ng magsasaka, anak mawis po ako, anak ako ng mahirap, at ang unang bibigyan natin ng pansin, ito po ang pagsasaayos ng mga damot ng ating mga matatanda. So may connection po ako dito sa bilang isang journalist, bilang isang mamamayan, malawak po yung ating koneksyon. Gagawa ko ng mga resolution dito at dadalhin ko ito sa Malacanang upang makapanganap ng pondo at ipupondo ito sa ating mga mamamayan. Opo, okay naman yung nakikita ko sa inyo. May nakikita ko naman sa yung ramdamin kayo, matulungin kayo. Tulong ng tulong lang, mintas kung kaya pa. Ang katotohanan ay iniumpisa na po namin. Matagal na po namin inumpisan itong mga libreng legal na proyekto. Ang halimbawa, walang malalapitan itong ating mga tao, ay nilalapit po natin ito sa ating panlalawigan. Nabibigyan po ito ng pansin at ang katotohanan dito, halos nalilibre sila sa kanilang babayaran doon sa Bulacan General Hospital. Isa pa, yung mga kababayan natin na talagang dyan, nababagyan ng pulis, bilang isang nagpakadalubasa sa batas, ibigyan po natin ito ng tulong legal. At ang iba namang talagang mahihirap, tinatakbo po natin ito sa hospital upang nasa gano'n ay mabigyan ito ng karapatang lunas. Ang masakit nga lamang dito sa atin sa bahay dito, na minsan ay tinanong ninyo at ang gusto kong mangyari, kayo na mismo yung mag-ikot at mag-imbestiga doon sa sinasabi natin sa hospital ng Giginto na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo pumalaw sa politika. Ang katotohanan ay dati nung naupo yung buting mayor natin si Sagani Pascual, wala pong binabayaran yung ang ating mga kababayan dito sa Giginto. Wala po silang binabayaran dapat 100% may libre po ito. Pagkatapos sa ngayon, talagang 100% naman kung may bayad. Pangalawa, ito po nga aking mga kababayan na talagang nakatira doon sa Merida, sa Hayop-Hayop, sa panahon ng kabagyuhan, sa panahon ng may bagyo, talagang dinasalanta tayo ng bagyo, giniba ko yung kanilang kabayan doon at malungkot ako doon. Masakit para sa akin na isang anak namin na yung ating mga kababayan giniba na wala namang kaukulang order ng korte. Pagpatlo, ito pong ating mayor na ito, talaga pong binabuti niya na magtayo ng maraming mga factory, yung RIS Development Corporation na talagang tinatamasa ngayon ng mahigit 10,000 mga manggagawa ng tawang disenyo. At hindi na siya ng ating mayor dito, talagang lubos-lubos ang kanyang pangarap, kung hindi nagtayo pa ng phase 2 ng RIS Development Corporation na tinatamasa naman ngayon ng mahigit 4,000 mga manggagawa. Bukod doon, talagang hindi ito nagkukulang, talagang naglulumuhod dito sa mga international investors at nagtayo pa ito ng phase 3 ng RIS Development Corporation na kung sakasagaling mabuksan
ganito sapagkat ngayon ay tinatambakan pa lamang ito, ay magbibigyan ito ng siguro mga 10,000 mga manggagawa na naman yung ating kababayan ng Pilipino. So sana itong ating pagtakbo, yung ating binabanggit na kanina, babalikan natin yung ating unang gagawin dito, ipare-review po natin kung bakit ang taas ng mga tax natin dito na talagang napakahirap bayaran. Yung ating mga may bahay dito, mga may residente ng bayan ng Iquito, ay talagang dumadaing ito sapagkat ang kanilang mga binabayad sa kanilang tax, sa lalong-lalo sa kanilang mga bahay, ay hindi nila maintindihan kung bakit sobrang mataas. Re-reviewin ko to bilang isang nag-aaral ng batas. At nang sa ganoon ay ating mabawasan kung sa kasarali. Yan ang mga gagawin natin. Pang-tatlo, ay maglanaan po tayo na sinasabi nating mga oras para na sa ganoon, pumasok yung madami pang investor dito. Tingnan po natin na sinasabi natin siguro mga 3-5 taon na moratorium yung ating mga investors para maglagap ng madami puhunan dito sa dito. Sapagkat kapag naglagap na sila ng puhunan dito, ang unang mga makikinasal dito ay ang ating mga mamabayan. At bukod doon, kapag kami mga investors na yun ay nagtayo na dito ng ating mga negosyo, hindi na po nila makukuha yung kanilang mga negosyo dito at mapapakinabangan na ito ng mga visitor nyo. May mga katanungan po ba kayo kasama ang Dren? Si Adan Gabato po ito, kung siya kasamang Baldino, kung saan ay, kamusta naman po ang inyong sinasamaang partido? Kayo naman po maganda naman po yata ang magiging pakita at saka takbo ng inyong partido dyan. Nasa Partido Liberal kayo, di po ba? Hindi po, nasa Grace po kami, nasa NPC kami. Ang sinabi ko nga kanila, na dapat na kami yung nasa NPC. Ang problema nga lamang, medyo nagawa kami ng gusto dito at napunta kami doon sa partido ng ating nagagalang na senador, itong tumatakbo ngayon na si Grace po, na dinabasitos naman doon sa Comelec Regional. Ay, opo, kasamang Baldino, kung saan ipagpaumanin, kung ako man nagbanggit sa iyo na ikaw ay nasa Partido Liberal, subalit ikaw pala ay nasa partido ngayon ng tumatakbong presidential na si Senador Grace po. Opo. At maganda naman po ang inyong pagtatambalan, ang inyong mga grupo ngayon dyan, miski ang inyong pong sinasamahang mayor dyan. Yung po bang mayor dyan ay incumbent po o siya po ay bago pa lamang tatakbo? Hindi po ito tumama bago lamang tumakbo sapagkat ito niminsan ng tumakbo. At doon nga tumakbo ito, ang kanya mga nagiging proyekto, itong pagbubukas ng hospital ng Giginto. At nabuksan naman ito. At ang kolehiyo ng Giginto, ayan sinasabi natin talaga nagkaroon ito ng dahan-dahan mga ikunan na ngayon ay talaga namang halos magsasara na. Ito yung nalulungkot yung ating mga kababayan. Mahirap sapagkat wala namang pagkukunan itong ating mga mahirap ng kababayan. Subalit may likas na talino. Kung di mag-enroll doon sa kolehiyo ng Giginto, ang masakit dito, nung hindi na siya yung nakaupo, nawala naputol si kasama ang Baldino. Wala, tatakbo ko siya ng bayan ng Giginto, Bulacan. Kung saan hintayin natin, may ibabalik po natin ito upang makapanayam ng gusto. Ito ito nga ang nakita na napansin natin kasama ang Baldino na kung talaga ay palarin sa darating na eleksyon dyan sa election 2016 at maging ganap na isang konsyal ng bayan ng Giginto, Bulacan. Kami ay magpapahabol sa iyo na maganda naman ang iyong mga pangarap. Yes, nagbabalik po si Konsehal Joe Balbino, no? At tanong din natin kay Konsehal kung bakit sa ibang mga mayor na tatakbo ay si former Mayor Isagani Pascual ang kanyang napili. Yes, oo. Ito po yung sinasabi natin bilang isang mamamayan, ay tungkulin po natin na manaliksik. Tungkulin po natin na saliksikin kung ano yung tao natin kinasamahan. Alam po ninyo, every Sunday, pumupunta po tayo sa simbahan at nakikita po natin na talagang itong pamilya na ito, talagang masugi dito na talagang nagpupunta sa simbahan para ang buong pamilya niya magsimba. So makikita mo ang baba ng loob nitong tao at tugma ito daming na looban sapagkat itong tao na to, talaga naman ang akin po
pamilya, talaga naman nakakilala doon sa ating Diyos. Okay. May karagdagang katanungan. Aba, tama naman. At ito, si kasamang Arman, kasamang Baldino, kung saan meron pa siyang karagdagang katanungan sa'yo. Sige, kasamang Arman. Alam mo, nakikita ko naman sa kanya, kasamang Adano, may nakikita ko sa kanyang posible itong lulusot siya. Ayan ang iyong mga yung punsoy kay Kuya, kasamang Baldino. Ayan, kasamang Baldino, ang pagtingin sa iyo sa iyong mga darating na ay palarin ka at ikaw raw ay papalarin bilang isang ganap na konsyal ng iyong bayan dyan sa Giginto. Marami pa siyang matulungan. Nakikita ko ni Jose Balilino dyan sa Bulacan. May nakikita ko pang surti pa siya taong 2016. Ayan po, si Konsyal Joe Balbino, kung saan ay talaga po namang isa sa mga mamamahayag at matagal na rin naglingkod bilang journalist, kung saan ay tumatakbo po siyang konsyal ng bayan ng Giginto, Bulacan. Kasamang Ryan, meron ka pa mga konting katanungan? Publisher siya ng Luzon Insider dyan sa Giginto, Bulacan. Kaya naman kilalang-kilala to si Joe Balbino. Kaya siguradong lusot na siya. Kasamang Joe Balbino, kami ay nagpapaabot sa iyo. At ito pa pala, meron pa mga konting dapat na katanungan sa iyo tungkol sa ano man dapat gawin. Ito si kasamang Kaya po kayong tanungin ako. Gusto ko nga, tinatanong po ako ng ating mga kapatid sa media. Opo. Ito po ang katanungan pa ng ating kasamang si Arman. Opo, ano pa pong mga kuan nyo po? Ano pang gusto nyo matulungan dyan sa inyong probinsya po? Ito po yung sinasabi natin kanina, talagang napakadami tayong lalaking dito sa ating bayan na talagang nilikain natin mga batas dito, yung mga taxing system natin, reviewin po natin, yung benepisyo ng ating mga kabataan, yung benepisyo ng ating mga mag-aral, yung benepisyo ng ating katandaan, yung diskriminasyon na sinasabi natin na dapat hindi nangyayari yun. So dapat bilang isang mamahayag, nakikita po natin yung importansya nito at igagawa po natin bilang isang dalubhasa sa batas ng kaukulang mga panukala ito. Sa amin naman pagbati at sa aming panalangin kasama nga Joe Balbino kung saan ikaw ay manawari palarin at maging isang ganap na konsyal. Kung saan ito may pagbati sa itong sa ating kasamang si Ryan Zamora. Ano masasabi mo kay kasamang Joe Balbino? Oo, magpapasalamat na tayo kay Konsehal Joe Balbino, no? Mabuhay ka, Konsyal Joe Balbino, kung saan kami bumabati sa dyan sa lugar ng bayan ng Giginto, Bulacan. Salamat sa inyong ibinigay sa akin na pagkakataon at nawa ay pagpalain nawa ng buong lumikha ang inyong programa, sa punong inyong mga tao na bumubuo ng inyong programa. Ganon din po yung Team GP sa ngalan ng aming buting mayor, Isagani Pascual, sa aming pangalawang mayor, si Vicky Pulis, ay nagpupugay po, lalong-lalo po yung inyong likod. Huwag kong kakalimutan sana ng ating mga tao na tayo po ay makakagawa ng mabuti dito sa bayan ng Giginto. Po, napakaganda naman po. Na isa tayo sa mga nagmamalasakit dito sa ating mamamayan at umasa po tayo ng kanilang suporta. Maraming salamat at magandang gabi po sa pahabulan po, Konsyal kasama ang Joe Balbino kung saan ikaarawa po at birthday ngayon ng aming technical director, co-publisher na si RJ Salgado. Ngayon po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Bumabati po tayo ng talagang masaganang kaarawan po doon sa ating kasama na nagdidiwang ngayon ng kanyang kaarawan na nawa ay ihulog sa kanya ng pong lumikha ang isang pang mahabang pagkakataon upang madagdagan ng kanyang buhay. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat sa iyo kasama ang Joe Balbino, tumatakbong konsyal bilang konsyal ng bayan ng Giginto, Bulacan. Mabuhay ka. Thank you very much po. Okay, yan po, narinig po natin, kasama ang Ryan. Talaga namang mga kasama rin natin, talagang gusto na pumalaot at maglingkod sa ating mga kababayan. Kaya ating din namang proud naman tayo kapag ang mga kasama natin ay tumatakbo bilang isang serbisyo publiko sa kanilang mga bayan at lungsod. Kung saan tayo maya lang at mukhang ubos na ang ating oras, ang ganap na oras po ngayon ay alas 8. 15 na, mag-aalas 8 kasi sila kasama tayo. Tayo ay magpapaalam na kung saan ating
pagpapaalam ng ating kasamang si Arman. Opo. Ay, lagi kayong manonood sa amin, gabi-gabi po. Anong oras pa? Alas 6 hanggang alas 7. Alas 6 hanggang alas 7 po. Lagi kayong tutok sa serbisyo Balita. Live online. Sa episode na Lagot Ka. Lagot Ka. Isumbong kaya Adan. Isumbong ni Adan. Marami po salamat sa pag-guest nyo dito. Nag-guest ako ulit dito sa inyong programa. Okay, si kasamang Ryan po. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nanood ngayong gabing ito sa Lagot Ka, Isumbong Mo kay Adan, na napanood tayo ngayon sa buong mundo. Wow, napakaganda. Sa ating news stream channel ng Serbisyo Balita. Okay, ito po ang inyong lingkod sa episode na ito ng Lagot Ka, Isumbong kay Adan sa Serbisyo Balita Live Online. Patuloy po kami sumiserbisyo sa inyo. Wala po kaming sawa. Wala po kaming pahinga. Kami po ay patuloy na magseserbisyo dito sa Serbisyo Balita Live Online, kung saan kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw at magandang gabi sa inyo lahat at mabuhay po kayo.